Sa ating pagpapatuloy, natapos tayo sa kwentong si Liu Yi ay naghahanda na sa kanyang pag-atake, at nang matapos na ang kanyang ginagawa ay saka naman niya inatake ang lupa at hindi niya na hinintay pa na makakilos ang kanyang mga kalaban, agad niya na itong inunahan. Nagbigay ito ng malakas na pagyanig ng lupa at bagyo ng hangin dahilan upang tumalsik ang isa sa kalaban ng ating bida. Makalipas ang ilang sandali ay makikita nating bagsak lahat ng kalaban ng ating bida. Subalit hindi pa nasyahan si Liu Yi sa resulta, sapagkat nabitin siya sa mga ito dahil malakas lang daw pala ang kanilang mga bibig pero ang katotohanan ay sobrang mahihina pala ang mga ito, kaya pinipilit pa ng ating bida na bumangon sila at gawin nila ang kanilang sinasabi sa kanya kanina, nasaan na yung sinasabi mong gagawin kaming alipin pag nabihag nyo na kami. Makikita natin na si Silka ay wala na atang plano na bumangon pa dahil masarap na ang tulog nito at tululaway pa. Kaya ang mga kasama ng ating bida na nasa likod nito ay nagdidiwang na at masaya sa naging resulta ng kanilang laban, lalong-lalo na si Aisha na nagsabi, "Yan ang sinasabi ko sa inyo kanina kung nagsisimula ba kayo ng digmaan laban sa amin. Ang lakas-lakas mo pa naman magsalita ng walang kakwenta-kwenta na di naman pala kayang panindigan, ngayon matutulog ka na dyan. Ikaw ang pumilit sa amin na gawin ang mga ito, ikaw ang may gusto na masaktan kaya nararapat lang sa'yo yan." Habang nagkakasiyahan sila sa kanilang tagumpay ay bigla may narinig silang tinig kaya bigla silang napahinto. Isang tinig na nakikiusap at humihingi ng pasensya ng buong puso, kaya sina Amy, Aisha at Liu Yi ay nilingan nila ito upang kanilang makilala kung sino ang nagsasalita, at nakita nila ang isang lalaki na may matipunong pangangatawan, may kagwapuhan ng kunti, halos hindi nalalayo sa edad ng ating bida at may mapagpakumbabang itsura, na labis na nahihiya sa nangyaring kaganapan. Siya ay humakbang papalapit at nagpakilala na may paggalang sa kanilang bisita. "Ako nga pala si Chill Jen, pinuno ng Silgap Tribe, sana mapatawad nyo ang kalapastanganan na nagawa ng aking mga tauhan sa inyo." Si Chill Jen na makikitang bukal sa kanyang kalooban ang paghingi ng tawad kaya hindi na pinalaki pa ng ating bida ang kaganapan kaya tinanggap na ng ating bida ang kanyang pagpapakumbaba. Ganun pa man, makikita nating si Silka na dahan-dahan ng tumatayo habang hawak-hawak ang kanyang dibdib dahil sa natamo nitong pinsala galing sa ating bida. Nang makita ni Silka ang kanilang pinuno ay nagpanggap itong biktima at humihingi ng tulong na gamutin sila, subalit pinatahimik lang siya ng kanilang pinuno na si Chill Jen. "Tumahimik ka, itikong mo ang mabaho mong bibig at huwag kang magsasalita ng puro basura. Hindi ka dapat nagsisimula ng gulo at ipahiya ang ating tribo." Pagkatapos niyang hindi pansinin ang isang impostor na tauhan, agad naman siyang bumaling sa ating bida na may ngiti at handa na makipagkalakalan sa ating bida, ano namang bakal ang gusto makuha ng mga trebong Messi ngayon. Si Liu Yi na masaya sa kaganapan kaya nakangiti niyang ipinakita ang nakaguhit sa pinuno ng tribo, "Ito, sa tingin ko simple lang ito para sa inyo. Kailangan ko ng 2 klase ng pang-agrikulturang gamit tulad nito, at kailangan ko ng tig-100 ang bawat isa." Si Chill Jen, habang tinitignan ang nakaguhit ay sinabihan ng ating bida na may paggalang, "Hindi biro ang dami ng iyong kailangan, subalit ang tanong dito ay kung may sapat ka bang ibabayad o ipapalit sa amin para sa dami ng iyong ipapagawa." Si Liu Yi na may tiwala sa kanyang sarili at may pagmamalaki niyang tinuro ang dala-dala nilang bagay sa kanyang kapatid sa tribo sa kanyang likuran. "Oo, syempre mayroon ako, alam kong lahat kayo ay nagtataka kung bakit yan ang dala namin, gusto ko sanang ipakita at ipaalam kung paano ito gamitin." Ang pinuno na si Chill Jen ay mabilis namang sumang-ayon sa sinabi ng ating bida, hindi siya sigurado kung ano ang gusto gawin ng ating bida subalit, "Nauunawaan ko kayo kaya sumunod kayo sa akin banda rito," sabi ng pinuno na si Chill Jen. Si Silka na tuluyan ng magaling, tinitignan din ang dala nila Liu Yi, iniisip na, ito ay isang maliliit na kawayan. Ano naman ang napakahalaga dyan? Talagang pagmamasdan kita kung paano mo ipapahiya ang iyong sarili para ipagpalit yang dala mong walang kwentang kawayan para sa aming bakal. Lahat sila, nakarating sa minahan ng Silgap Tribe, makikitang kulang sila sa mga tauhan dahil mangilan-ngilan lang ang mga nandoon. Ganun pa man, si Liu Yi ay nagsimula ng ipaliwanag kung paano gamitin ang kanyang hawak-hawak na dinamita na walang kwentang kawayan daw sabi ng bubong kupal na si Silka. "Sa tingin ko, pwede nyo nang magamit ito ngayon, pwede nyo rin gamitin sa pang-araw-araw nyong gawain dito sa minahan.
Alam kong sapat na ito para magamit nyo dahil ang epekto nito ay di kapani-paniwalang malakas, at sobra nyo itong mapapakinabangan lalo sa digmaan kaya wag na wag nyo itong mamaliitin, dahil sa nakikita nyong itsura niya dahil ito ay isang maliit na kawayan lamang, napakasimple lang itong gamitin pero nakakatakot na kapangyarihan ang ibibigay nito sa inyo. Pagkatapos magsalita ng ating bida sa kanila at kung paano ipinaliwanag ng malinaw at maayos ang patungkol sa paggamit at epekto nito ay pinalayo na sila sa kanilang lugar at sinimulan niya ng sindihan ang dinamita. Makikitang maganda ang paggapang ng apoy patungo sa dinamita, kaya lumipas lang ang ilang segundo ay ang pagsabog ay hindi kapani-paniwala para sa kanila ang sobrang lakas, kung kaya't sobra silang naghilala sa kanilang nakita at nasaksihan. Lalo na sina Silka at Chiljen, na halos mapunit na ang kanilang bibig sa labis na pagnganga, nakakagulat talaga sabi ng pinuno na si Chiljen dahil isang maliit na bagay lang daw iyon, pero kakilakilabot daw ang lakas na dinulot nito, dahil nagawa raw na durugan sa maliit na piraso ang napakalaking bato sa ilang segundo. Anong klaseng banal na kagamitan ang dala mo? Tanong ng pinuno ng tribo na si Chiljen. Subalit, ang ating bida na si Liu Ye, habang tinatamasa ang gulat at paghanga ng pinuno ng tribo ay ngumiti lang ito ng ngiting tagumpay. Sabay sabing, nakita nyo naman ang ipapalit ko, napatunayan ko na sa inyo ang bisa at paraan kung paano gamitin ang bagay na ito. Siguro naman alam nyo at kahit sino ay walang tatanggi sa alok ko na ito, at kayo ang unang maswerteng tribo dahil malapit kayo sa amin kaya sa inyo ko ibibigay ang bagay na ito upang ipagpalit. Habang si Silka naman ay kinukumbensi ang kanyang pinuno na wala daw kwenta ang bagay na iyon at hindi natin kailangan ang basura na iyon, isa pa delikado para sa atin iyon at may posibilidad na mapatay tayo ng bagay na iyon. Giit ng mangmang na si Silka sa kanyang pinuno, habang ang pinuno na si Chiljen ay talagang naiirita na sa tauhan niyang mangmang na parang bata kung mag-isip, ano ang ginagawa mo? Anong pinagsasasabi mo? Dahil nakita na ni Kupol na mangmang na nanggigihil na ang mukha ng kanyang pinuno sa kanya ay agad naman niyang dinipensahan ang kanyang sarili, hindi, Chief makinig ka, hindi lang tayo nagkaintindihan sa ibig kong sabihin. Subalit, bago pa makapagsabi pa ng mga basura na lalabas pa sa kanyang bibig ay, ang pinuno na si Chiljen at ang mga kapatid niya sa tribo ay hindi na siya hinayaan pa at ginulpi na siya ng katakot-takot na halos ibaon na siya sa lupa, dahil naiwan daw ang utak niya na kapiraso sa hawakan ng maso. Habang si Silka ay nakikiusap na sa kanila, pinuno pakiusap tama na po. Maawa naman na po kayo sakin, hindi na po ako magsasalita ng labag sa kagustuhan nyo pangako po pinuno. Subalit walang naririnig ang kanilang pinuno at mas lalo lang nagalit at sinabing, ngayong araw ay hindi lang golpe ang aabutin mo dahil tatanggalan ka na namin ng buhay. Habang si Liu Yi ay nagdidiwang na sa kanyang sarili, habang nangungulangot. Sinabihan naman ni Liu Yi ang pinuno na si Chiljen, maawa ka naman sa taong yan dahil tauhan mo peren yan kahit walang utak, kaya tinapos na ni Chiljen ang paggugulpi sa kanya habang si Silka naman ay parang basang sisiw sa gilid at puno ng bukol sa buong katawan, lalo ang mukha at ulo. Okay sige boss, sabi ni Chiljen sa ating bida habang pinapagpag ang kanyang kamay. Mas maganda kung pag-usapan na natin ito upang may handa na ang mga gamit na kakailanganin namin at mas maaga namin matapos ang mga kailangan mo. Habang si Liu Yi ay nakikita niya ang pinuno ng tribo na seryoso ito kaya agad naman na sumang-ayon ang ating bida. Maraming salamat sa iyo pinunong Jen. Masayang masaya ang ating bida at nangingiti pa sa magandang kinahinatnan ng kanilang pagpunta at negosasyon, sana maging maayos ang lahat. Buo ang tiwala ko na maaga talaga nila ito matatapos. Sina Guan Sufei at Ling Yu pati mga kasama nito ay tutulong din para mas mapapadali ang pag-angat ng trebong Messi. Makalipas ang 3 araw ay, nakabalik na ang grupo nila Liu Yi sa trebong Messi nang ligtas at dala ang kanilang mga gamit pang-agrikultura. Maraming mga magagandang babae ang masayang bumati sa ating bida, dumating na ang banal na mensahero, dala din ng mga magagandang bakal. Ang lahat ay nagalak sa pagbabalik ng grupo ng ating bida sa trebong Messi, habang ang iba naman ay inaayos na ang mga dala nilang bakal na kagamitan, habang si Liu Yi ay may tungkulin pang gagawin, dahil si Guan Sufei nang marinig na dumating na ang kanyang minamahal ay, nagmamadaling tumakbo sa ating bida at yamakap ito ng may galak at saya at ligaya at tuwa, kahit ako ay sobrang happy sa kanilang pagkikita. Sa wakas, bumalik ka na, sobrang nananabik ako na makita ka, sabi ni Guan Sufei sa kanya.
Si Liu Yi ay nagtataka, anong nangyari sa'yo? Bakit parang nang itim ka? Ano ba ginawa niyo nitong nakalipas na araw? Si Guan Sufei ay masayang ibinahagi sa ating bida ang kanilang ginawa habang wala ang ating bida sa tribo at nasa misyon ito. Kami ay tumulong sa pag-aayos, paglilinis at paghahanda sa buong kapaligiran ng tribo, at gusto kasi namin na sa pagdating mo ay nakahanda na ang lahat. Si Liu Yi ay hindi talaga makapaniwala na magiging masipag at tututuhanin ni Guanling Yu ang kanyang pangako kay Liu Yi bago pa ito umalis papuntang Silgap Tribe, kaya pinagmamalaki talaga ni Liu Yi sina Guanling Yu at Guan Sufei. Ganun pa man, patuloy pa ring nagkwento si Guan Sufei sa ating bida, at dinala ito sa paligid upang ipakita ang kanilang pinagkakaabalahan nung panahong wala ang ating bida. Habang si Suzuro ay abala sa kanyang gawain ay wala siyang kaalam-alam na pinagmamasdan na siya ng ating bida at pinuri siya ng ating bida sa kanyang ginagawa. Naging mabuting guro siya sa amin at tinuruan kami sa aming mga dapat gawin, sabi ng maganda nating Sufi sa ating bida. Mabuti at naging maayos ang lahat habang wala ako, kaya masaya ako makitang nagagawa niyo ng maayos ang lahat, sabi ng ating bida. Si Guan Sufei ay masyadong pinagmamalaki ang kanyang ate sa ating bida dahil sa kanyang husay sa pagluluto, dahil si Guanling Yu ang nagtuturo na magluto sa buong tribo, at siya rin ang nagluto ng pagkain nila ng ilang araw habang wala ang ating bida. Subalit, imbes na purihin ang ating bida ang nagawa ni Guanling Yu ay mas pinili pa ng ating bida na inisin ang maganda nating Guanling Yu at sinabihan pa ng ating bida na, buti marunong ka ng magluto ngayon. Si Guanling Yu, maraming beses na inaasar ng ating bida noon, ay inaasar pa rin hanggang ngayon. Huwag kang mag-alala Liu Yi dahil pag-aaralan ko rin magluto ng pagkain na may lason para epakain lamang sa'yo. Ganun pa man, kahit matalas ang dila ng ating magandang dalaga ay nasa loob ng kanyang puso ang pagmamahal sa ating bida, kaya nang makita ito ni Guanling Yu ang ating bida ay agad itong yamakap sa ating bida upang bigyan ng magandang pabuya, nakiyakap na rin sina Suzuro at Sufei. Habang nakayakap sila ng mahigpit kay Liu Yi, napasin naman ni Liu Yi ang kalangitan. Nakita niyang may namumuo ng madilim na kaulapan sa di kalayuan at sigurado siyang may darating na malakas na ulan. Sa nakakagulat na pangyayari, ay may biglang nagpakita sa kanyang likuran na di alam kung saan nanggaling, at si Jiang Meiyang ay biglang nagsalita, at nagpaliwanag na yan ay simpleng ulan lang, yan ay natural na ulan at tuwing maitim ang kaulapan ay para sa amin ay isang normal na ulan na lang iyan, at panahon niya ngayong buwan na ito para bumagsak. Pero sa tingin ko, hindi lang normal na ulan yan, dahil isang bagyo yan at delikado na manalasa yan sa lugar natin, sabi ng ating bida kay Jiang Meiyang. Ganun pa man, patuloy pa ring nagpaliwanag ang pinuno ng tribo na si Jiang Meiyang sa kanila. Upang mas lalo nila maunawaan ang panahon sa kanilang lugar, ganito kasi yan, tuwing ikalawa o hanggang ikatlong buwan ay bumabagsak ang temperatura dito sa aming lugar. At ang mga puno at mga halaman ay humihinto sa paglago dahil sa sobrang lamig, kaya nga lahat ng mamamayan dito sa tribo ko ay nagtutulungan upang maging alerto sa mga ganitong sitwasyon, pero kailangan din nilang protektahan ang kanilang pinuno habang inaalagaan din nila ang kanilang sarili. Kaya ngayon ay kailangan din nating abangan ang mga susunod na mga mangyayari, dahil sa mga sandaling ito ay pansamantala po muna nating puputulan ang kwentong ito dito. Kaya kung nagustuhan nyo po ang kwento ngayon ay huwag nyo pong kalimutan mag-like, comment and subscribe para updated po kayo lagi sa mga bagong videos na ating i-upload mga ka-recap. Thank you and God bless you all.